Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni E.B. Hugalbot 1 hour ago. Sabi niya, you mean Auntie Claire, Attorney Claire Castro, you will bring PRRD back to the Philippines from Dubai? Bakit? Ibabalik. Ito, mayroong news update. Sabi dito sa news update, GMA Regional TV, news update. Duterte to be brought to local court to determine if arrest was proper. I'm sorry, wala akong napanood na press conference o press briefing ng palasyo. Nag-base lang ako dito sa post ni E.B. Hugalbot at saka itong isinare niya na news update ng GMA Regional TV. It seems to me, pagkaintindi ko, nagpahayag ang palasyo ba, kung si Attorney Claire Castro ba, na kailangang ibalik si PRRD sa local court. Saang local court? Sa Pilipinas. Kaya nga nagtatanong si E.B. Hugalbot, you mean you will bring PRRD back to the Philippines from Dubai? Kasi nasa Dubai na eh. Bakit nabanggit ng palasyo na ibabalik saang korte? Pilipinas ba o doon na sa Netherlands? So, medyo malabo. But one thing is very clear now. Lumalabas na hindi nasunod yung rules ng ICC pagdating sa arrest ng isang individual na may ICC warrant of arrest. Masyadong mabilis. Okay, yung nabanggit na ni BP Sara kahapon pa na illegal yung pag-arrest dahil hindi nasunod yung rules ng ICC. Specifically, binanggit na ni Sas Rogando Sasot, Article 59.3. Sinasabi doon na ang isang maarestong tao using ICC warrant of arrest, dapat pag naaresto na, dalhin sa isang judge, judicial authority sa bansa kung saan inaresto, meaning sa Pilipinas. Hindi man nila nadala si PRRD sa judge. So, ang purpose, ito, rules ng ICC, Article 59.3, very clear, ipinost ni Sas Sasot. Kaya magpasalamat tayo kay Sas Sasot. Baka na-realize na nila yung pagkakamali. Kaya sinasabing kailangan ibalik. I don't know. So, dapat sana kung sinunod nila yung rules ng ICC nung naaresto na si PRRD, dinala sa any judge dito sa Pilipinas. Ang purpose doon is, una, may karapatan si PRRD na mag-apply ng kanyang temporary release. Yun ang rules ng ICC. So dahil hindi nila dinala, ay dina-violate nila yung rule. Yung rights ni PRRD hindi nasunod. Pangalawa, yung dalhin nila si PRRD sa judge para i-determine ng judge kung yung warrant of arrest is mag-apply kay PRRD. Ang problema, si General Torre, wala siyang hawak na kopya ng warrant of arrest. Binabasa lang niya sa cellphone. Kaya, paano niya dalhin si PRRD sa judge at ipakita yung warrant kung wala siyang hawak na warrant? So, ganun po ang nangyari.
may mga violations ng rules ng ICC. Okay, basa tayo sa mga comments para mas maintindihan natin. Jomar Nakua, sana diretso Davao na lang, mga Moro brothers and Mindanaoan warriors willing and ready to defend you. Okay. Lu Jacinto, kasuhan ni PRRD lahat na nag-aresto sa kanya, lalo na si Torre, walang due process, nakita ng buong mundo yun. Layan, hala, inunahan na nila kasi alam nilang pababalikin talaga ng ICC si PRRD sa Pinas kasi alam nilang illegal ginawa nila. And they are anticipating na magwawala ang DDS para mag-martial law. Nek-nek nyo, you won't get what you like. Yes, wag tayong magwala para walang dahilan na mag-martial law. Michelle Mapalo, Maitem, former President Rodrigo Duterte is the best and well-loved Philippine President. Marcos administration violated the ICC procedures under Article 59 and rights of PRRD Duterte. Besi Ramos Fernando, they are violating the arrest procedures in the custodial state under Article 59. Cheryl Pingoy Palino, humanda ka, torering kapag nakabalik si Tatay Digong. Marjorie Sofia, we want President Duterte back in the Philippines. Ana Bautista, talagang prinoprovok lang ang mga Pilipino gamit si PRRD para mag-people power at makapag-declare sila ng martial law. Joseph Fraser, late na nang na-realize nila na they did a big mistake not reading and following ICC rules. Angel Robles, ito na. Pala says, Duterte to be brought to Netherlands court to determine if arrest was proper. So local court pala ng bakit doon? Dapat dito. Anong pakialam ng Netherlands local court kay PRRD? Wala pa rin. Dapat. Anyway, tignan na lang natin anong mangyari pagdating ni PRRD sa Netherlands. Kaya salamat mga kaibigan sa panunod ninyo sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, nagbibigay tayo ng livelihood sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video nito. Mauna ni ang una namo nga tanom nga saging lakatan nga dagko na gyud. Hapit na gyud ni mamunga. Ang una namo nga tanom og karon nagbutang mi og puradan para pang patay sa mga insekto. Para nga maayo pagyud ang tubo sa among saging nga lakatan nga mas mo tsada pa ang iyang tubo. Mauna ni among tanom. Pila gani ning nauna nato nga tanom, sar? 40 ning una. So dagan-dagan gyud ni ang nauna namo. 40 ni tanan kapunuan ang nauna. So naapay among tanom sa ubos nga ikadua. So ato karong bisitahon. Ang pagbutang sa puradan, diya ibutang sa may daon nga panaron mo padulong ang daon dito sa o padulong ang puradan dito sa ubos. So padayon gid mi sa paghinno niini sa pag-atiman sa among saging para nga dali gid ni mangunod.
Kay kinira ang among saging, ang among paglaom nga makapaeskwela namo ang among mga anak ug makakuha sila sa ilang gusto nga kabuton sa kinabuhi kaluoy sa Ginoo. Karon mo ni ang ikaduha namo nga tanom. Muna ni ikadua kay 100 ni kapunuan among ikadua nga tanom. 100 ning ikaduha, 40 ang nauna. So 140 na tanan apil sa ikaduha. So naa pa ikatuluan nga mong gaatimanon nga saging lakatan. So nagbutang mi og puradan ug karon kita gyud namo sa padayon mi sa pag-abuno ug sa paghinlo niini nga maayo na ang tubo sa among saging. Ug karon mao na ni ang ikatulo namo nga tanom nga saging lakatan. So 100 ni kapunuan ang ikatulo namo. So kuan tanan among tinanom ng una 40, utro 100, pag utro na pod 100. So 240 tanan kapunuan. So salamat sa nagtabang sa amoa.